Hello po, no? Mayong gabi sa inyo tanan. Good evening po sa inyong lahat. Andito naman po tayo sa ating Bible study, God's Plans Revealed, for this evening, adlaw sang Miyerkules. No? Amen. So, tuloy po tayo, Lesson 7, no? The three aspect of the true biblical faith. So, kagabi po, no, it is about faith, it is about salvation, no? So then papasok na po yung repentance, and then water baptism, and then receiving the Holy Spirit. So kumusta po kayo, no, sa ang buong araw niyo po, no, sa araw pong ng Miyerkules, no? I hope na ang Diyos gid, no, nagahatag sang kayuhan sa aton nga kinabuhi, sa aton mga obra, no, kag sa inyo man nga mga pamilya. So kagpasalamat man ta, no, and I believe nga ang Diyos gid nagahatag man sang kaalam, no, kag wisdom through His words, no, even just a little, no, na knowledge about His words. So I hope nga this live streaming, no, nga aton ginabuhat, no, this God's Plans Revealed, mayara gid kamo nga mga tawag ni mga wisdom, no, or knowledge about salvation, no, about His words, about obedience, about faith, about, no, blessing, favor, or about repentance, no. Subong nga gabi amo na aton nga itapik. So, salamat po, no, sa lahat-lahat ng mga po ng mga nanonood, no. Kagabi, kaninang umaga wala tayo, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. So, but we thank God, no, at least, no, 4 o'clock in the afternoon, okay na rin, no, because of the grace of God. So, without any further ado, I'm gonna share with you again, no. Let us open again, no, our Bible or His words. So I believe that the Lord will going to open all our minds about this kaligtasan, about His words. Hindi lang hangtod sa knowledge sa aton huna-huna, pero hangtod gid siya, no, nga magtagos gid dira sa aton tagipusoon, kag inigid, no, aton makaplagan, kag aton gid nga ikabuhi, kag aton gid nga kag inagid, no, makita sa aton nga adlaw-adlaw nga pag kinabuhi sa sining kalibutan. So without any further ado, no, let us pray. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises, honor and glory, no, Lord, sa sining kagabihon, and I ask again, Lord, dugang pagid sang anointing through the power of the Holy Spirit as I'm going to preach your word for tonight, and also give me understanding, knowledge also, so that now maipahayag, Lord, ang imo mga pulong nga may aragid, no, sang kaayo sa tanan nga mga nagapamati, as well as to all the viewers. Anoint their ears so that they will understand your word or your message for tonight. Salamat, Ginoo, kag sa imo kaayo, and ginabalik ko lang ang tanan dungog kagimaya dira lamang sa iya. In Jesus name I pray. Amen. So, good morning, good evening once again. Tuloy tayo sa ating God's Plans Revealed. So, mayroon pong, bago po natin umpisahan, mayroon pong tatlong aspeto or 3 aspects of true biblical faith. So, siling dire, since there are many evidences that the Word of God is true, faith is an intelligent, holy reaction, no, balaan nga reaction to the wondrous Word of God. So faith is much more than a mental acceptance of something true. So more than, no, and it is also involved a trust
in our reliance. No, reliance means trust pa rin. No, on that something, and obedience is its expression. So, pag mayroon tayong faith, mayroon tayong trust, so, sunod-sunod na. Nandun na yung obedience. Amen. So, makikita na pag mayroon tayong faith, so, sumusunod lang yung obedience na sa atin. So, nandun na. No, hindi ibig sabihin na ayaw mong magsimba because dahil stricto, no, ang church, no, lalo na sa Pentecostal, no, sabi nila kailangan bawal magputol ng buhok, bawal bawal magpantalon. Ang daming bawal, no? Actually, hindi naman yung church ang nagbabawal diyan eh. So, you can go to the church, you can pwede ka you can enter and then you can join, no, sa worship or no, sa Sunday service, hindi lang sa Sunday service. Huwag mo lang isipin yung mga ganung bagay. Kasi no, darating at darating lang 'yan, no? You will going to obey if you will going now to have knowledge and understand kung ano ba talaga ang truth, bakit ganun yung kanilang pananamit. Pero kung hindi ka pa, no, tinitingnan mo pa lang yung mga kanilang mga tawag nito, yung mga sa panlabas na anyo, parang mahirapan ka. So, sa una, ganun talaga. Parang ayaw mo kasi ganito, parang awkward, parang ganun, walang makeup, walang ano-ano, no? Pero sa kadugay mo ng pag-attend, then you will know the truth and then being content, no? Kontento. So noon, no? Hindi kami magbayo sa maskin ano lang, no? So karon, no? So nagkakaroon ng tawag nito, nagkakaroon ng what we call this one, no? Parang hindi ka na talaga masyado nag-ano sa mga signatures dati. Ayaw mo ganito. So no, kasi naintindihan mo na yung beauty, no, ng isang tao hindi naman lang sa panlabas eh. Hindi lang naman doon makikita eh. Sa unang tingin mo, doon ka titingin talaga. Pero sa pangkalahatan or what we call this one, sa kadugay, no, nga imo nga pag-updanay, pagkakilala, hindi naman yung panglabas eh, kundi yung ano siya, no, bilang tao nasa loob niya. Yun ngayon yung makikita mo doon, yung beauty. No, hindi po yung panlabas. So yun. So now if you have faith and then you will knowledge now sa mga ganung bagay, especially kung ano talaga yung nakalaan o ano nakalagay sa Word of God, then nagkakaroon ng obedience at makikita yan through sa iyong pagsunod. No? Nagkakaroon, makikita yung faith na nananahan sa iyo, na isinasa buhay mo because of obedience. So una po, the three aspects of true biblical faith. Una is yung knowledge. Romans 10:14-17, sabi dito, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? So, paano? Kasi hindi ka man lang nakarinig. Hindi mo nga nakita eh. Paano mo? Kasi, no, invisible. And how shall they hear without a preacher? Paano ngayon mag-grow? Paano ngayon mag-develop? Paano ngayon magkakaroon ka ng faith? Because kung hindi ka nakikinig, hindi ka pumupunta, no, sa church, or something, hindi ka nakikinig sa mga gagaya nito, hindi lang gagaya nito, ang dami pa. O hindi ka nagbabasa. No? Pero sabi dito, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga kung tinanggap mo into repentance and also baptism and receiving the Holy Spirit, we need to keep on hearing and hearing the word of God.
para ma-develop, para lumago at lumago yung iyong faith. Kasi ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng Word of God na siyang magpatubo, no, ng iyong faith. Because the seed now is there in your heart. So kailangan diligan ng diligan. Amen. Para magtubo, para mamunga, para mamuhay ka ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi na sa'yo. Because the old you, when you were baptized or repentance, or repent for your sins, no, you surrender everything to God. And then, He now give you, and now you receive now the gift of the Holy Spirit, no, which is, now the Holy Spirit now is the one who lead, no, sa imo nga kinabuhi. Siya na ngayon ang nag-guide sa'yo. At ngayon, habang bata ka pa sa pagpangalagan or something like that, you need to have knowledge. Kailangan, no? Just like napakalaki yung papel na yung every Thursday sa prayer and fasting, kung parati kang mag-attend. Kasi mahirap basahin yung Bible eh. No? Every day you have to read 3 chapter para sa isang taon mabasa mo lahat yan. Pero doon, every Thursday, no, binabasa, nakikinig ka, o hindi ka, no, nakikinig ka habang nagbabasa yung iba. So, nasusundan mo, then you will know the whole story of the Bible. Kasi, there is a history, gospel, no, poem, no, ang dami pa, epistles, no, and then Revelation. So, marami pa yan. So, gano'n. So, doon mo malalaman kung ang lahat ng yan na, hindi, tayo lang, dito lang tayo sa New Testament. Wala tayong pakialam sa Old Testament. Pero kung babasahin mo, isang libro lang naman yan eh. Amen. So, tuloy tayo. So, because Jesus Christ was already been prophesied 500 or 400 more than, no, years bago pa siya mag-abot, gipropesiya na sa daan. In the book of Jeremiah, in the book of Isaiah, no? So, kaya may konektado ang lahat ng yan. So, una, sabi dito, the 3 aspect of true biblical faith. So, una po is knowledge. So, in Romans chapter 10, verse 14 and 17. So, kailangan po, mayroon po tayong kaalaman. Knowledge, importante po yon. No, hindi pwedeng hindi. No? Kasi, paano mag-grow yung faith mo kung hindi, kailangan, sabi nga yung understanding at saka knowledge sa benefit of wisdom. Amen. Sabi doon, in the book of Proverbs, na yung knowledge na yon, yung wisdom na yon, or yung understanding na yon, kailangan natin kunin yon, kailangan nating i-pursue yun, no? Hahabulin talaga natin yon, no? Na parang silver, na parang napaka-importante, or something, sabi niya pa, na para siyang isang treasure, no? The knowledge, or understanding, or wisdom, na galing sa Diyos, or yun pala ang benefits, no, ng wisdom. So, na parang pinahalagaan mo talaga yung bagay na yon. Kaya nga, no, the knowledge nga ara sa Biblia, no, in the Bible, no, talagang, no, pinibigyan natin ng importansya. Kagaya ba ng isang treasure, no, na talagang pinipursu mo, na kahit na hindi mo alam nandyan, na wala ka namang ebidensya na nandyan, pero dahil sinabi sa'yo na mayroong treasure dyan. So, no, ngayon, maglalaro ngayon sa utak mo. Kung hindi ko hahanapin, baka meron, sayang naman. Pero, wala ka namang ebidensya. Kaya nga, mauubos na yung panahon mo dyan. Diba? Pero, in the Bible, andyan na lahat eh. Bubuksan mo na lang. Oh? Kaya nga, no, in Pentecostal, talagang they always, no, rely sa Word of God, no? Pero dati, no, in my
in our own, no? Wala. Wala. Maski pangamuyo, wala. No, hindi marunong, no? Na wala hindi pinapriority yan. At saka wala talaga yan. No, sa tutuod lang, no, ang aton lang malakat lang tayo kung Domingo ka magsimba, okay na, no? Di ba? Ganun lang ba? Ang tud karon na. Aran na siya. So, and then nandun yung yung tawag nito, yung practices, yung no? Basta ganoon, no? Pero tuloy tayo, baka mawala tayo. So, in Romans 10:4-17, kailangan talaga ng knowledge. How then shall they call on Him whom they have not believed? Hello? And how shall they believe in Him whom they have not heard? As how shall they hear without a preacher? So then faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So at the birth of the church on the day of Pentecost, Acts 2, chapter 1, verse 4, no? Verse 1 to 4, Peter addressed the Jewish crowd. Andun siya, sinabi niya sa mga Jewish crowd, na nandun sa crowd, who witnessed this miracle by telling them about the message of Jesus' death. Walang takot na sinabi niya, or he testified about the death of our Lord Jesus Christ doon sa cross. No, death, burial, or death and resurrection. He ended up by declaring that Jesus is both Lord and Christ. Kaya nga si Thomas, anong sinabi niya? My Lord and my God. Kaya si Jesus Christ, no, nung nandito sa lupa, no, He revealed, no, the Father revealed to us His name, Jesus. No? Kaya nga lahat ng mga hingin natin sa pangalan niya. So in Acts chapter 2 verse 36, therefore, let all the house of Israel know assuredly, no, that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Amen. So number, no, una, knowledge, and then agreement. So dapat may pakikipagtipan sa Diyos. No? Because the Old Testament and the New Testament, there is a covenant by blood to. Hindi lang to sulat-sulat. Kaya nga buhay Because there is blood of our Lord Jesus Christ. Now, ano ba ang nagbibigay sa tao ng buhay? Hindi naman yung utak, hindi naman yung heart. It is by blood. No? Dahil sa blood, nagkakaroon ng lahat ng oxygen, no, sa kinakain natin, pumupunta doon sa dugo, at tinatravel ng na tawag na yun, nagkakaroon ng circulation, yung dugo sa buong katawan, para ibigay yung tawag dyan, oxygen ba yan? Or basta, no, yung kinakain natin, no? Sa lahat yan, no, itatravel yan hanggang sa pinakamaliit na bahagi ng yung nerve. Kasi kung hindi madadalo yan ng dugo yan, mamamatay yan. Mabubulok yan. So, sabi dito, pakikipagtipan. When we choose to believe the Word of God shared, taught and preached to us, we need to agree with it. So, wala tayong gagawin, kundi say Amen. So, agreements, yes or Amen. So, and then in Acts chapter 2 verse 37, now when they heard, no, nung narinig nila yung word of God, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So, nung nadinig nila na yung Panginoon pala, siya na pala yun, yung sumigaw sila Kasi nandun siguro sila yung mga tao na ginawalihan, no, sa sining nga tion, na ginawalihan ni Peter, nandun, ito rin yung mga tao na nandun No? Amen, kasali din siguro sila. Kasi nga hindi nila alam kung anong sinasalita nila nung panahon na yon. Basta na lang crucified. So, now Peter explained to them that Jesus,
no? He is now the Messiah, no? The Christ, our Lord. Kaya nga, talagang nahitad yung heart nila eh. Sabi nila. So, Peter and rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Anong gagawin namin? Yun ang una about repentance. What shall we do? Anong gagawin namin? So, ngayon, sa lahat ng mga tao, lahat, buong mundo talaga yan. Tayo po lahat ay makasalanan. Sa tinatawag pa lang sa Revelation, sabi, all liars. So, wala ni isa sa atin, no? Kasi pag sinabi mo ngayon, pag sabihin ngayon ng pastor, o sabihin ngayon, sino ba ito ang nagsisinungaling tapos itaas ang kamay, pag ikaw hindi ka tumaas, nagsisinungaling ka. So lahat tayo sinungaling. Lahat tayo magnanakaw, lahat tayo magkasalanan. So lahat tayo intended going to hell. Walang isa na hindi pupunta doon, lahat tayo. Kaya nga yung ebidensya ng kasalanan na yan, yung lahat ng kasalanan na yan, yung tawag nito, yung being corrupt, being masama, or mangangalunya, or something, lahat, yung being sinungaling, lahat-lahat yan. Dapat dyan, yung ebidensya na yan, na para yan ay ebidensya na punta tayo sa impyerno, dapat ipako natin sa cross yan. Repentance, ipako sa cross para wala nang ebidensya. So, ibigay na natin, we will going to cast it in the hand of our Lord Jesus Christ. O ipako na yan para wala nang ebidensya, para hindi tayo pupunta doon. Kaya nga, everything, our sin was being imputed, sa Kanya. So that we will receive His righteousness. Amen. Tuloy tayo. As the context show, sabi dito, they were asking, how can we receive forgiveness for our sin? Sabi ng mga tao on that time. So how can we correct the wrong we have done in rejecting Jesus and crucifying Him? So the essence of salvation is receiving forgiveness. So ang pinakabuod or layunin nitong salvation, nitong kaligtasan, is receiving forgiveness through our Lord Jesus Christ. Of sins through faith in Christ. So their question simply meant, what must we do to be saved? Anong gagawin namin? Ano ang buhaton namon para kami maluwas? So yun. And then obedience. True agreement para maging matunay, yung agreement na yan with God requires us to obey His word. Kagaya po nagkakaroon ka ng kontrata sa isang kumpanya or something, you sign a contract, you should obey. Alangan naman, as being as being one of the nag-endorse ka, ng isang cola, and then iba ngayon ang iniinom mo. Dapat sundin mo kung ano yung nasa kontrata kasi masisira eh. So we need to obey His words. The true agreement is obeying His words. So kaya naman makikita kung mahal mo ang Diyos, kung nagsisimba ka, kung nag-obey ka, or something, hindi lang doon. Pati na rin, sumusunod ka, o di kaya makikita through the response, sang imo nga tawag sini, sang imo nga makita sa imo nga action. Amen. Nga ginatagaan mo gid pagtagad, ang mga buluhaton, sa Ginoo. Kung mayroon kang time talagang nagbibigay ka ng oras, na nandyan. So in Matthew chapter 7:21, in obedience, not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, maraming magsasabi, sa sunod nga adlaw nga magsiling, Lord, Lord, but without receiving the Holy Spirit, without without obeying His words,
or being holy in the eyes of God. Wala. Sabi niya, hindi ko kayo kilala, depart from me. No, umalis kayo sa harapan ko. Sabi niya, yun ang yun ang pinakamatindi na marinig natin sa Diyos. No, na gisikway ka sa Ginoo. So in Hebrews chapter 5 verse 9, and having been perfect, he became the author of eternal salvation to all who obey him. So he became the author of eternal salvation to all who obey him. So, actually wala naman tayo eh. Sabi nga, maski katiting, maski balhas, o baskin ano ka kapoy, wala kita. No, ang Diyos siya ang tanan-tanan. No? Because God has given us a free will, no? Pero ang gusto sa Ginoon, pero if we will going to allow Him, kung i-allow natin siya to accept Him as our Lord and Savior, then, God is willing sa mga bagay ngayon na. Sabi dire, as in the days of Noah, it requires the grace of God working with our faith and obedience to bring about our salvation. In the New Testament, Jesus died for humanity on the cross. So He died on the cross para sa tanan nga tao. It is by His grace that salvation is offered to the world. However, because God has given humankind free will, they still need to believe in God's message. So, dahil binigyan niya tayo ng free will, kailangan pa rin, no, para paigtingin ba? Para makita mo gid kung ano gid ba ang pinaka-essence, no, ang tawag nito? Sang Bible, no? Kailangan nating makinig ng diligently, sa pakinig, ng Word of God. God's message, and obey His commandments to receive the gift of salvation. So with the support of all the apostles, Peter then gave them instruction on how they can obey the gospel. So talagang binigyan sila ni Peter klaro kung paano gawin yung instruction na yun. Binigyan sila ng instruction kung paano masave. So it is the authoritative answer of the apostolic church to the question, what must I do to be saved? Ano bang gagawin? Ano ba ang gagawin ko? Para ako maisalba, para ako masave. So in Acts chapter 2 verse 38, ito yung pinaka-importante. Ito yung dapat na gawin natin. Kasi si Peter, nung sinabi ng Diyos, heaven and earth, all the power and authority has given to me, heaven and earth. And then, baptize them, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, disciple them. Sabi doon. Pero sino ba ang una nga nagtuman sang sina nga sugo, the Great Commission? Si Peter. Kaya alam ni Peter who is the Father and the Son and the Holy Spirit. So alam niya kung sino yon. So that's why, sabi ni Peter sa Acts 2:38, ito yung gagawin nyo. Ito yung instruction. Klaro. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Para sa paghugas. To cleanse our sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, hindi lang nagtatapos doon sa repentance, hindi lang nagtatapos doon sa baptism in Jesus' name, but as well as the most important thing is by receiving the Holy Spirit. Kaya nga, yung repentance, para malimpyuhan ang imo sala, ang imo nga heart, kay very, yun naman ang, kung doon naman ang pinakamarumi. And then, you should be baptized in Jesus' name so that God now, kung sa aton gani, ginasiling naton in the time of Ubid Edom,
talagang the Ark of Covenant, nilagay doon sa bahay niya, no, talagang linisan niya parate. No, because of the Ark of Covenant dwell there. No? Pero in our time, no, it is God through repentance and asking forgiveness and also water, baptism, siya na mismo ang maglilinis lahat para makapasok yung kanyang balaan ng Espiritu. Because God wanted to have a connection again. He need again mag-connect tayo through the Holy Spirit. Because without the Holy Spirit, we cannot understand thoroughly or clearly or hindi talaga natin maintindihan kung ano ba talaga ang essence ng salvation. Amen. That's why the most important thing is the Holy Spirit. You cannot hindi ka makapag tawag sini. Walang perseverance. No, wala sang patient, no. That's why we need the Holy Spirit. So, next, we obey the gospel through repentance, water baptism in Jesus' name, and being filled with the Holy Spirit. So, repentance. We obey the death portion of the gospel through repentance. So, in Acts chapter 3, verse 19, siling diri, repent therefore and be converted. So, repent and be converted. Kailangan talaga ma-convert ka. Kailangan talaga converted, parang tawag dito, parang kailangan mag-change talaga. That your sins may be blotted out para yung kasalanan mo ay makuha. Blotted out kasi yun ang paraan ng Diyos para hindi ka maano. Kasi kung He will going to struck you, mamamatay tayo. Kasi mahal niya yung tao, kaya doon sa repentance, those sins, na nakatago doon sa puso mo, because of that repentance, God, siya na mismo ang kukuha nun, kinuhanan niya inako niya na so that mabaling po sa atin, yung Diyos, because para makuha natin ang righteousness of our Lord Jesus Christ. So, napakalalim kung isipin mo, hindi mo maintindihan. Pero because of keep on hearing and hearing the word of God, so medyo magkakaroon ng klaro. Amen. So, kagaya nga kanina, sabi ko nga, na yung na yon will be blotted out, na ibig sabihin, yung mga kasalanan na yon, yun ang ebidensya. Kaya nga dapat ipako mo na yun sa cross para yung ebidensya na yon na siyang magbibigay ng hindi maganda para makapunta ka doon sa impyerno. It should be blotted. Dapat kunin yon, ipako yon para walang ebidensya na. Amen. So sabi niya, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Kaya nga napakaganda pag wala ka ng sakit ng loob, wala ka ng hinanakit, wala ka ng lahat, kung may nagsasalita man laban sa'yo, hindi mo na pinakikinggan or something napakasakit yung sinasabi, talagang dinig na dinig mo na sinasabi talaga na yung mga hindi maganda. Even in the church, even sa mga kasama mo, even sa kaibigan mo, even sa kapatid mo, nag-aaway kayo because of dahil sa eleksyon, di ba? So, mga maanghang at masasakit na salita, di ba? Pero, kung maintindihan mo, kung bakit ka tinawag ng Diyos, hindi mo iniisip yung mga bagay na yan. Bahala sila kung anong sasabihin nila. Actually, hindi naman Hindi naman sila may kontrol ng buhay natin. Ang may kontrol ng buhay mo ay ang Diyos. Kaya nga, God want us to have, again, a relationship to Him. Dahil,
At least siya, perfect. Kung anong sasabihin mo sa kanya, maganda yung lahat ng maririnig mo sa kanya. Kung magkamali ka, He will going to deal according to His word sa imo. He will going to rebuke you or going to discipline you. So, ganoon ang Diyos. No? Kung ano man ang rinig mo sa iba, bahala sila dyan. No? Actually, wala man may madula sa imo. Di ba? Minsan kasi, no? Yung mga prayer natin, hindi masabat na if we keep on hearing yung mga bad news. So instead na maganda yung heart mo, maganda your heart is in the good soil, pero pag matinig ka, lalong-lalo may pinipray ka sa Diyos, and then gusto kasing nakawin ng kaaway yan eh. So, may marinig ka sa ibang tao ganito, or hindi lang sa ibang tao, mas masakit kung kapatid mo pa. Or something to your extended family, or something to your friend, or apart there, sa church, di ba? Ganun yun. Pero something, hindi naman yun yung kaaway mo eh, yung tao yun. Yung tao na yun, ay hindi mo kaaway yun. Yung kaaway mo doon is the spirit. Try to annoy you. Try to distract you. No? Kaya nga, sabi sa Ephesians, our adversary is not flesh and blood, but principalities, powers, or spirit of infirmities, at marami pa. Kaya anong gagawin natin? Yung away ngayon, that's why we should engage now in battle as bring prayer, yung prayer warfare, yung talagang yun yun ang fight natin, doon natin ilagay sa prayer yung mga bagay na yan. So hindi na we will going to magsalita ka rin ng maanghang laban sa kanila, just justifying yourselves, walang magagawa diyan kasi every time you do that, lalo lang mahubaran ka din. Makikita din yung mali sa iyo. Lalo mong pinagpakalat, lalo rin mahubaran ka. Ganon. Amen. Ganon sinasabi sa Bible. Amen. So, tuloy tayo. So, sabi dito, repentance comes from the Greek word metanoneo. Ano ba to? Which means a change of mind. Amen. It is turning to God so that we can turn away from sin. Hello? In repentance, I die to my old life, my old faith. I die to my own will and say yes to God. So, ibig sabihin, in repentance, talagang 360. Tatalikuran mo na yung buhay mo na walang kwenta. Walang kwenta na lang. Walang kwenta. Walang patutunguhan. Yung lahat ng mga practices, lahat ng mga druwadi, kung saan doon pa, lahat ng mga lahat, di ba? Alam mo yan, alam naman natin yan, na ang dami natong marami kaming halimbawa pag Friday the 13th, parang hindi ka na makagalaw. So kahit kulay, kahit sa business kailangan 8. So walang kwenta. So, yung mga bagay na yon, tatalikuran, wala na yon. So, it means, you have now to do the will of God and say yes to God. Especially if you hear His words. Kasi yun talaga ang nagre-refresh sa atin. So, repentance is the will of God. In 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise. So, hindi siya matumal, hindi siya slack. I think, mabagal. Sa mga bagay, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, kaya nga, ang isang araw sa Kanya, 1,000 sa tao, dahil gusto niya, lahat ng tao, maabot gid ang mga pulong nga makapamati gid kag gusto niya tanan will come into repentance. Dahil ang gusto niya eh. Dahil mahal niya ang tao eh. Amen.
So, no, sabi niya, Luke 13:3, I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. So, pag hindi ka mag-repent, mapapahama ka. Kaya, yung repentance, it is a command. Susugo ni. No? If you hear the word of God, then He's commanding you. Now, our Lord Jesus Christ is telling you. Now, kaagad-agad. Now, sabi niya in Acts chapter 17, verse 30, truly this time of ignorance, God overlooked. No? Nakaligtaan niya. No, but now commands all men everywhere to repent. So, but now commands sa lahat ng tao, no, kahit saan, na maghinulsulgin sang ila mga sala. Amen. But we must repent because we have all sinned. Bakit kailangan natin mag-repent? Dahil lahat tayo nagkasala. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat ng tao nagkasala at we are fall short of the glory of God. So sabi dito, if we say we have sinned, we have no sin, pag sinabi natin na wala kita sang sala, we are lying. So pag sinabi mo ng truth sa'yo, so you are lying also. Now, the truth is in the Word of God. Is in our Lord Jesus Christ. So, in 1 John chapter 1, verse 8 to 10, if we say that we have no sin, pag sinabi po natin yung mga bagay na yan, na wala tayong kasalanan, we deceive ourselves. Dinadaya natin yung sarili natin. And the truth is not in us. If we confess, kung ihambal natin, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Kaya lahat tayo ay makasalanan. Amen. Kaya that's why we need to repent. Amen. And then, baptize. And then, receiving the Holy Spirit. Pero this time, andito tayo sa repentance. So, mayong gabi na Randy Acuesta is watching, Rolando Nalangay, and then Teacher Melody and Monica Daniela Acuesta is watching. Thank you po. And then repentance will lead us to God's truth. So ito yung mag-guide sa atin, sa tama, sa truth, which is the very most important. Hindi lang pala knowledge Ito yung scripture, or keep on hearing the word of God, ito ang magbibigay ng knowledge or magbubukas ng ating kaisipan into papunta doon sa truth about the Bible. So in 2 Timothy chapter 2 verse 25, if God perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. So saan tayo tutungo? Sa truth talaga. Wala nang iba. 2 Corinthians 7:10, sabi dito, for godly sorrow produces repentance leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. Alam mo, ano ba talaga yung truth? Ano ba talaga yung truth sa buhay na to? Yung truth talaga, makita natin yan, na ang truth talaga, bakit may gospel? Because andyan yung truth, ang tao namamatay. So maraming namamatay na hindi nila alam kung ano ang truth. Basta nabuhay lang sa mundo and then we enjoy life. Maikli lang buhay, then we enjoy. Enjoy eating, enjoy marrying, enjoy what? Drinking, ganon ang buhay. Ganon yung yung definition natin sa buhay dati. Enjoy lang. Pero hindi pala. There is an eternal life.
Amen. Ito yung ino-offer talaga ng Bible Pero nandito pa lang tayo sa repentance. So repentance activates God's mercy. So because of repentance, talagang na-activate or talagang natandog mo, no? Because of obeying His words, one of the talaga na ma-please mo ang Ginoo, matandog mo ang Ginoo, is by obeying His command. Amen. Proverbs chapter 28 verse 13, sabi dito, he who cover his sins will not prosper, but whoever confess and forsakes them will have mercy. Amen. There is joy in the presence of God's angels. Wow, totoo naman yon. So Luke 15:10, likewise I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Kaya nga sabi ng Diyos, isa lang ang mag-repent. Libo-libong mga anghel ang nagakalipay sa langit. Thousands of many angels, many thousands of angels, talagang nagakalipay. Isa lang, kamakasasala, isa lang kamarites, kamarisol. Ang nagkakalipay gidya ang Ginoo, ang mga anghel sa langit. So biblical example of repentance, Luke chapter 9 verse 1 to 10. The fruit of true repentance is a change in action. Kaya nga kung mag-repent ka, kung talagang genuine yung repentance mo, makikita talaga yan. Amen. So Luke chapter 19 verse 8, then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I gave half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold, sabi niya. So, dahil si Zacchaeus, isang tax collector, at alam naman natin, nung unang panahon, hindi ko po sinasabi na lahat ng tax collector, na ngayon, sa araw na ngayon, baka base ba lang akong lain ng isip nyo. So, Zacchaeus is a tax collector nung unang panahon at is corrupt. Mandaraya, mandarambong. So, dinadaya niya and then, ibig sabihin, marami siyang pera. Pero, mayroong kulang. Mayroong kulang siguro sa kanya. So, he climbed to a sycamore tree ba yun? Hindi kasi ako kabisado parang ganon. Hindi ako nakapagano Ang tawag nito? Sunday school. So, basta sa kahoy, nagsaka siya. Gusto niya makita, si Jesus. So, nung nakita siya, si Jesus mismo nakapansin sa kanya. So, sabi niya, halika, punta tayo ng bahay mo. Pero maraming, critics doon. Maraming, ano ba to? Napakano yan Magnanakaw yan. Amen. Pero alam naman natin na ang Diyos, manifest in the flesh, dwell among us, hindi lang sa mga walang sakit, kundi dito gid sa may mga sakit. So, because He wanted to show His love na walang boundary. Kaya nung pumunta siya doon, nakaplagan ni Zacchaeus ang gugma sang Ginoo. Kaya nandun ang repentance Kaya nga, Lord, sabi niya, ibigay kong kalahati. And then, kung mayroon pang magreklamo na nagkaroon ako ng, sabi niya, na from anyone by false accusation, I restore. Ibabalik uli, fourfold. Kung, 4 kapilo, ang ibalik ko sa iya. So, because of that, nagkaroon ng repentance sa puso ni, that is a genuine repentance. Mayroon talagang change. Nagkakaroon talaga ng action kagad-agad. Wow. So, Acts chapter 2 verse 37, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So, anong sabi niya? So, nung nalaman nila na si Kristo pala yun ang Misaya na
na, na, na talagang nagsisigaw sila to crucify Him. Talagang, no? Talagang parang, tawag niyan, parang nahitad yung kanilang puso dahil ang sakit eh. So sabi nila, anong gagawin namin? So that's why we experience the death of our old life of sin through our choice of repentance. So why is repentance so important to God? Bakit ba napaka-importante ng paghinulsol sa Diyos, sa Ginoo? Amen. Because God insists that we realize and accept the serious problem that sins bring. Kaya yung kasalanan to, seryoso to. Yung pagsisinungaling, maliit man o malaki, no, seryoso na ano yan, na bagay yan. Talagang maimpyerno ka yan. Wala nang ibang paraan kundi to repent. Di ba? No, sabihin mo, honest mistake. Anong honest mistake man? Mistake na ganyan, honest ba? No? Di ba? No? Hindi. Ganito, hindi. Sabi niya, all liars. No? According to Revelation, chapter 21 ba yan? Verse 8. Kung tama lang ako No? So, bakit kaya? No? Sabi niya, why is repentance so important to God? Because God insists that we realize and accept the serious problem that sins bring. Adam's sin destroy God's relationship with humanity. So napakasimple lang naman 'yun eh. No? Isang command lang, isang sugo lang ng Diyos na huwag kayong lalapit doon. No, huwag niyong kainin. No, sabi ng Diyos, yung fruit of knowledge na yan diyan. No? Pero anong ginawa? No? Nilapas nila yung sugo na 'yon. So ano nangyari? Kagad-agad talaga. No? Nawala yung koneksyon. Namatay yung spiritual na koneksyon ng tao sa Diyos. Pero at that moment, no, at that time pala, talagang gumawa na ang Diyos para magkaroon kaagad, no, ng relation ulit. No? Nagkatay siya ng animals. No? At yung damit, pinadamit sila sa kanila yung skin ng animals para magkaroon lang sila ng conversation. Kasi kung yung kanilang tinahilang na damit, no, nagawa sa dahon, hindi yun. No? Sa gawa ng tao, no, kung ano pang gagawin mo diyan na kayod, no, kahit na ubusin mo pa ang lahat ng kayamanan mo para maipalahad mo o maipakita mo sa buong mundo na talagang, no, mabuti kang tao, no, if you, no, will not going to obey His words about His instruction according to the Word of God, you cannot be saved. Not by our own works, but by through the Word of God. Amen. Yung repentance, yung kaligtasan. Amen. So, malapit na lang. So, repentance crumbles our inner will. No, which says, I'm okay, or it isn't my fault, no? Or I can do it on my own. Kaya nga, kung wala ka talaga, no, na hindi ka naka-receive ng Holy Spirit, talagang alam mo may mali ka eh, pero ano mo pa eh, i-justify mo pa, ipaglaban mo pa. No, na, hindi, tama ako, hindi, no. Alam mo na, alam naman eh, makita naman ng sisinungaling ka, pero, no, talagang, hindi ka talaga mag-submit. So, no? Pero kung nandun yung repentance, andun yung pagpaubos, so, walang problema. No? Siguro sa una, parang ayaw mo, pero kung, no, para ikapanatag lang ng loob mo, kung gawin mo yun, wala namang mawawala sa'yo. Mas lalo pa, no? No, yung mga nakapalibot na tao sa iyo ay, no, they will honor you. No? No? At ang mag-glorify pa ay ang Diyos sa buhay natin, di ba? So, sabi niya, I can do it on my own. Or I'm really not that bad at all.
So, repentant admits I need God's help to live right. So, kailangan talaga yung repentance sa ating araw-araw na pamumuhay para mamuhay tayo, no? Kung ano yung tama, no? Serve what is right and do what is just. Repentance is absolutely, no? It means 101% absolute. No? Amen. No? Pag sinabi nating absolute, no? Okay na. Necessary to salvation. Wala nang iba. No? So, absolutely, no? Kailangan. Luke 13:3, Acts 17:30, 2 Peter 3:9. Without repentance, wala sa Panginoon, baptism is no effective. So, hindi epektibo ang pagbautismo sa ngalan ng atong Ginoong Hesukristo without repentance. A person cannot receive the Holy Spirit. So, kung hindi pa malimpyuhan, no, through repentance ang imong heart, so wala gid, hindi ka gid makareceive sang Holy Spirit. Kasi nga, dapat we should always condition our heart. No? It should be a maayong, no? Maayong nga duta, siling gani, no? Para magtubo gid, para gid maginulsol ka. No? No? Amen. So, siling dire, when a person repent, he admit to himself that his action are wrong. Pag ang tao magkinulsol, so, gina-admit niya sa iya kaugalingon nga ang iya nga mga kinabuhat ay mali. That he is willing to make a permanent change. Nga willing siya nga magtalikod, no? No, sa iya nga mga the old nature. Sa iya mga kinabuhat sang hindi maayo sa una. Gusto niya na nga magpermanente na nga mag-change sa kabag-uhan. And is willing to make an agreement with God. That is the most important thing. No? Yung agreement na yon with God. The inward work of salvation begins at repentance. But repentance alone is not the complete work of salvation. So, yun po ang sabi dito, repentance alone, no? Yan pa lang po ang unang paraan. So, repentance alone is not complete work of salvation. Kaya, next, bukas, no? Bukas na gabi, so we will going to continue about this God's plans revealed. So, papasok tayo siguro sa baptism, born of water. In Jesus' name. So, yun po, no, bukas na gabi siguro, in God's grace. So, maraming salamat po, no, sa inyong lahat. I hope that kahit kunti, mayroon kayong nakuha, no, na lesson, no, about these God's plans revealed. So, maraming salamat po, no, sa inyong lahat, sa lahat po ng mga who is watching right now. So, may the Lord God bless you and keep you and protect you, and also may He bless you and also be gracious to you. May His face shine upon you and give you peace. So, sa uli po, no, maraming salamat sa inyong tanan. God bless everyone and good evening po sa inyong lahat. God bless. Amen.